Welcome back to our channel. Sa araw na ito, isang makasaysayang kaganapan ang ating pag-uusapan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinahayag ng Taiwan ang kanilang public support para sa Pilipinas laban sa panibagong panggigipit ng China sa West Philippine Sea. At hindi lang sila, lumalakas ang suporta ng international community sa atin. Tara, himayin natin ang buong istorya. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Nitong May 22, isang napakaseryosong insidente ang naganap sa paligid ng Sandy Cay sa West Philippine Sea. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, habang nagsasagawa ng scientific research ang dalawang barko ng Pilipinas, ang BRP Datu Sanday at BRP Datu Pagbuaya, bigla silang hinarang, sinabuyan ng water cannon, at sinadya pang banggay ng barko ng China Coast Guard. Seryoso ang naging pinsala sa BRP Datu Sanday, may tama sa port bow at smokestack. Pero ang mas nakakabahala, buhay ng ating mga sibilyan ang nalagay sa panganib. Sa kabila ng agresyon, hindi umatras ang ating mga tauhan. Tinapos pa rin nila ang kanilang scientific mission sa Pag-asa Case 1, 2, at 3. Sabi nga ni Commodore J. Terrilla ng Philippine Coast Guard, hindi sila titigil sa pagdepensa ng ating karapatan sa karagatan. We're still going to exercise our sovereignty and sovereign rights in the West Philippine Sea. Makikita nating hindi lang ito laban ng gobyerno, ito ay laban ng bawat Pilipino para sa ating soberanya. At ngayon, isang makasaysayang pahayag ang nanggaling mula sa Taiwan Ministry of Foreign Affairs, MOFA. Sa Twitter, sinabi nila, MOFA is deeply concerned by China Coast Guard's dangerous actions against Philippine civilian vessels near Sandy Cay. Such coercion threatens regional peace. Taiwan stands with the Philippines. First time in history, publicly and strongly, tumindig ang Taiwan para sa Pilipinas. Sa kabila ng kanilang sariling tensyon sa China, pinili nilang manindigan sa tama. At hindi lang Taiwan, isa-isahin natin ang naging pahayag ng iba pang bansa na tumindig kasama natin. Japan, very concerned about the dangerous actions including use of water cannons, Japan upholds the rule of law and stands firm in defending a free and open Indo-Pacific. United Kingdom, the UK condemns latest dangerous activity by the Chinese Coast Guard. A worrying escalation. International law and the 2016 Arbitral Award must be respected. New Zealand. Freedom of navigation is important to us all. New Zealand stands with the Philippines in upholding UNCLOS and the arbitral ruling. United States. Aggressive actions against a lawful Philippine civilian mission. We stand with our Philippine allies in support of international law. European Union. Very concerned. EU stands with the Philippines and reiterates the importance of upholding UNCLOS and the 2016 South China Sea arbitration. Kita nyo, mga kabayan, ito na ang panahon na hindi na tayo nag-iisa. Dama-dami na ang mga bansang kumikilala sa ating karapatan at tumutuligsa sa ilegal na aksyon ng China. Balikan natin saglit ang 2016 arbitral ruling. Dito malinaw na sinabi ng International Tribunal na walang legal na basehan ang 9-line claim ng China sa halos buong South China Sea. At malinaw rin ang ruling, ang Sandy Cay, at iba pang bahagi ng West Philippine Sea, ay sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero hanggang ngayon, patuloy na binabalewala ng Beijing ang desisyong ito. Ang suporta ng Taiwan ay may malaking epekto. Una, parehong island nations tayo sa frontline ng Indo-Pacific tension. Pangalawa, Taiwan also has its own disputes with Beijing. Pero pinili nilang i-prioritize ang prinsipyo, respeto sa batas, respeto sa karapatan. Ito ay isang indirect signal sa buong mundo, na hindi dapat baliwalain ang small states na nagtatanggol sa kanilang karapatan sa harap ng isang bully. Ngayon ang tanong, ano ang dapat gawin ng Pilipinas? Narito ang ilang posibleng hakbang. Bukod sa mga hakbang na ito, dapat nating bantayan at suportahan ang tinatawag na whole of nation approach. Hindi lang ito trabaho ng militar o diplomat, pati mga negosyante, akademya, at media ay may papel. Halimbawa,
Ang mga universidad at research institutions ay maaaring magsagawa ng marine science expeditions para mas dokumentado ang aktwal na nangyayari sa ating karagatan. Mahalaga rin ang papel ng local government units, lalo na sa mga coastal provinces. Kailangan nila ng pondo, training, at teknolohiya para makibahagi sa maritime domain awareness. Imagine kung bawat bayang malapit sa dagat ay may sariling monitoring system gamit ang satellite at drone technology, mas magiging mahirap para sa kahit sinong banyaga na basta-basta pumasok sa ating teritoryo. At syempre, hindi rin dapat kalimutan ang kapangyarihan ng online communities. Sa panahon ng misinformation, malaki ang papel natin sa social media. Dapat tayong maging mapanuri, at huwag basta-basta nagpapalaganap ng pro-China narratives o propaganda na nagpapahina sa loob ng mga Pilipino. Isang magandang halimbawa nito ang ginawang protesta kamakailan ng mga Pilipinong netizens na nagpahayag ng suporta sa mga mangingisda at Coast Guard personnel. Viral ang hashtag na #StandWithUs at napansin pa ito ng ilang foreign media outlets. Ibig sabihin, kahit sa simpleng paraan, may epekto ang boses natin online. Kung tayo ay may pagkakaisa, disiplina, at malasakit sa bayan, mas lalakas ang ating posisyon hindi lang sa West Philippine Sea kundi sa buong mundo. Una, diplomatic pressure, patuloy ang pagkalampag sa international community para sa suporta. Pangalawa, modernisasyon ng AFP at Coast Guard, i-prioritize ang maritime security capabilities. Pangatlo, alliances and partnerships, palakasin pa ang ugnayan sa Japan, US, Australia, Taiwan, at EU. At pang-apat, public awareness and national unity, kailangan nating maging iisa sa laban na ito. Hindi ito laban ng military lang. Laban ito ng bawat Pilipino. Sa harap ng panggigipit at pang-aapi, isang malinaw na mensahe ang ipinapadala ng mundo: ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Ang batas internasyonal ay malinaw, at ang ating karapatan ay lihay-timok. Salamat sa Taiwan, Japan, US, UK, EU, New Zealand at sa lahat ng bansang tumitindig kasama natin. Panahon na para tayo rin ay manindigan. Tayo ay may karapatan. Tayo ay may dangal. At higit sa lahat, tayo ay Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. I-follow nyo rin kami para sa mas maraming updates tungkol sa West Philippine Sea at iba pang isyong pambansa. Muli, maraming salamat sa inyong suporta. Mabuhay ang Pilipinas!